dugo. Alin ang tinubos ni Kristo ng sarili niyang dugo? Ang iglesia ng Diyos. O di magdidiskusyon tayo ngayon. Ba't ka makikipagdiskusyon? Dahil matigas ang ulo mo. Dahil kung Hello po mga kapatid, no? Isang napakagandang araw na naman sa inyong lahat. For this video, ang bibigyan naman natin ng kasagutan at liwanag sa pamamagitan ni kapatid na Eli Soriano ay ang tanong po ng isang kapatid natin na kung bakit raw po nagkakaroon pa ng maraming debatehan sa tinatawag na mga relihiyon. Yan ang bigyang linaw at kasagutan ni kapatid na Eli sa video na ito. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the bell icon para lagi po kayong updated sa mga bago kong video na ilalabas. Gabi po sa inyo, Brother Eli. Ako po isang Katoliko at ako po ay 57 years old na. Ngayon po, mga magulang ko, puro Katoliko rin. Ang tanong ko po, kung ang dating daang reliyon ay isang katotohanan, bakit po nagkakameron pa tayo ng maraming debatehan sa tinatawag na reliyon? Ano po, bakit po ganon? Yun lang po ang aking katanungan. alam nyo kapatid, ang debate hindi naiiwasan yan pagka iba-iba ang palagay. Bawa, sabi nung isang ininyero, yung taas na yan, sabi niya, mga 10 piye yan. Sabi naman nung isang ininyero rin, walang 10 piye yan, kulang yan, mga 9.30 lang yan. Sabi naman nung isang ininyero, hindi, 11 piye yan. Sabi nung ininyero, hindi sila magkasundo, di debate. Pero para mawala yung debate, ang kukunin mo, kumuha ka ng ruler o nung metro. Pag sinukat mo na, eksakto na yon. Malaan mo kung sino yung tama, mawawala na ang debate. Ano ibig sabihin? May panukat na magpapatigil ng mga debate. Ba't meron debate? Kasi hindi nga nagkakasundo sa palapalagay . Para mawala debate, kunin mo ang Biblia, yun ang metro. Itong Biblia ang metro. Kung alin nakasulat sa Biblia, yun ang tama. Ngayon, ba't hindi naiwasan ng debate? Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa 22. Ganito ang ating mababasa sa 9:22. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Nangangaral si Pablo, nakikipagtuligsaan, nakikipagdebate. Nagsasalita siya laban sa mga Grego-Hudyo. Gusto nga nila patayin si Pablo . Bakit? Ayaw maniwala ng mga Hudyo na si Kristo na ngayon. Ayaw nila maniwala. Tama naman yung sinasabi ni Pablo na yun na nga ang Kristo, si Jesus. Bakit? Wala namang nakakagawa nung ginawa ni Kristo. Nabumuhay ng patay, nagpadilat ng bulag, etc. Nagpakita nga siya ng maraming palatandaan na siya ang anak ng Diyos. Ayaw pa rin maniwala. Kaya nagkakadebate. Ganun ngayon, kapatid. Halimbawa, sabi ko, ang iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Tingnan mo, sa Bibliang Katoliko mismo, kung Katoliko, kapatid na Efren, kung Katoliko ka, dapat may Biblia kang Katoliko. Ngayon, kung wala ka, babasahin ko para sa'yo. Sa Bibliang Katoliko, ano ba nakasulat? Basahin natin ang 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Alin ang tinubos ni Kristo ng sarili niyang dugo? Ang iglesia ng Diyos. O di magdidiskusyon tayo ngayon. Ba't ka makikipagdiskusyon? Dahil matigas ang ulo mo. Dahil kung di matigas ang ulo mo at marunong kang kumilala ng totoo, yan nasa Biblia, yan ang tanggapin mo. Ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Sana naintindihan mo, kapatid na Efren.
Gandang gabi.